serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpirma para sa Lagindingan International Airport Public-Private Partnership o PPP Project Concession Agreement sa Palasyo ng Malacanang ngayong Lunes, Oktubre 28. Ang kasunduang ito ay kinokonsidera bilang kauna-unahang unsolicited proposal na iginawad ng Department of Transportation o DOTR sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa ilalim ng naturang PPP project, gagawing moderno, episyente at sustainable na gateway sa Northern Mindanao ang Lagindingan International Airport sa lalawigan ng Misamis Oriental. Atin ang pakinggan ang kabuang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng naturang kaganapan. Today we embark upon another journey towards fulfilling our mission to improve our country's airport facilities and services. In the past, airports were considered just transit points. Now, with the way that travel has evolved, we see them as gateways that embody the unique character, culture, and people of the places that they serve. Situated between the bustling cities of Cagayan de Oro and Iligan, the Lagindingan International Airport serves as an access to northern Mindanao. It opened in 2013 to cater to 1.6 million passengers per year and is considered Mindanao's second busiest airport. With the influx of travelers in the Mindanao region, the signing of this concession agreement for the Lagindingan International Airport Public-Private Partnership Project provides us with the opportunity to expand the facilities, upgrade the terminals, augment capacity, and deliver our services in a safer, efficient, and more convenient way. This also shows our commitment to invest in the development of Northern Mindanao. Expectedly, the improvement of the airport will significantly boost tourism, create jobs, increase business presence, and ultimately aid in achieving our goal of economic growth. This project aims to expand the airport's capacity first to 3.9 million per year in the first phase, and eventually to 6.3 million passengers per year by the end of the second phase. For most travelers, airports provide a glimpse of what awaits them at their destination. It is an experience on its own. Air travel is already a challenge, but it is now up to us to offer seamless service so that our visitors will feel the warmth and the welcoming nature of Filipinos. This vision can only be realized through our united efforts and steadfast commitment to work together, to work hand in hand. With that, this administration extends our gratitude to the supportive and visionary partners
in the private sector, particularly Aboitiz Infra Capital Inc. We are likewise grateful for the International Finance Corporation of the World Bank Group for its instrumental role in providing transaction advisory services to the Department of Transportation for this project. We welcome more players and investors who are equally dedicated to helping us deliver quality services to the Filipino people. To the officials in employment of the Department of Transportation, the Civil Aviation Authority of the Philippines, the Public and Private Partnership Center, and all concerned agencies, I urge you to remain on track in completing and implementing transportation projects. Perhaps some of you may have noticed that when the documents were signed, Sabine and I looked at each other and let out a sigh of relief. And the reason that is that this agreement, this PPP arrangement, actually redefined how we do PPPs in the Philippines. And perhaps that's why we had that breath of relief, because finally it was done. But it wasn't easy going. We had to change so many things. We had to change procedures. We had to streamline many of the things, even the definitions of what a solicited and an unsolicited offer was, and how we handle it. But we now have a template. And so next, perhaps Bohol will not take so much time or be so difficult. Witnessing the signing of this concession agreement is a reminder of what we are capable of doing, so long as we remain committed to this common goal, to help improve the lives of our people. Once again, thank you, and congratulations to all of you who have been involved in this project, both in the public sector and the private sector. We look forward to witnessing a revitalized Laguindingan International Airport, a reliable hub that will inspire everyone to explore what lies beyond its terminal gates. Let us buckle up and take off towards a brighter and more connected Bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagbigay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kabuuang 130 milyong piso sa Bicol Region. Personal na inihatid ni Pangulong Marcos ang 50 milyong piso para sa Albay, 30 milyong piso para sa Naga at 50 milyong piso para sa Camarines Sur sa pamamagitan ng kanilang mga pinuno o kinatawan. Ayon sa Pangulo, kahit wala na sa Pilipinas ang Bagyong Christine, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala ng tulong ng gobyerno sa mga nasalanta ng bagyo. Meron naman tayong sistema para tulungan lahat yung mga naging biktima. And all of that is in place. Yung mga food packs natin, yung mga hygiene kit, na in place lahat yan. Sapat naman yung ating supplies so far. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, naging maayos para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang relief efforts ng gobyerno para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Tiniyak ni Pangulong Marcos na hindi titigil ang tulong hanggang sa magbalik sa normal ang lahat. Nabibigyan man ng agarang tulong ang mga biktima, binigyang diin ni Pangulong Marcos na kailangan ng pangmatagalang solusyon sa rehiyon. Kailangan talaga natin pag-isipan what are we going to do in the long term, because you cannot expect any changes. Next time it rains, eto na naman tayo. It will be the same situation all over again. So we have to find a long-term solution.
si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH na muling pag-aralan ang Bicol River Basin Development Program. Ang programa ay nahinto noong 1986 nang magpalit ang administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, maaaring maging solusyon ang Bicol River Basin Development Program sa paulit-ulit na pagbaha sa rehiyon. Sinabi ng Pangulo na iba na ang panahon ngayon dahil sa climate change, kaya dapat gumawa ng iba't ibang solusyon kaugnay sa flood control. We have to revisit it now. Iba na ang conditions ngayon. With the advent of climate change, now we have to focus specifically on flood control. The others, marami naman tayong mga plano for the rest of it, but we have to focus now on flood control. Pero hindi kaya yung ganito kadaming tubig. Hindi talaga kaya. Kasi never naman, walang forecast na ganito eh. Ito, climate change talaga ito. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mahigit sa 300,000 individual na nanatili pa rin sa mga evacuation center kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, karamihan sa mga ito ay mula sa mga rehiyon ng Batangas, Bicol at Eastern Visayas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Malaki pa rin ang bilang ng mga pamilyang nananatili sa evacuation centers dahil sa epekto ng Bagyong Christine. Ayon sa DSWD, meron pang higit sa 70,000 pamilya o katumbas ng 337,000 individual ang nananatili ngayon sa bukas na 2,800 na mga evacuation centers sa bansa. Karamihan sa mga ito ay mula sa Batangas, Bicol at hanggang sa Eastern Visayas region. Bukod pa ang bilang na yan sa higit 86,000 displaced families na nakikitira sa kanilang mga kaanak. Tuloy-tuloy pa rin naman ang relief efforts ng DSWD sa mga lalawigang apektado na nakapaghatid na rin ng 267 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance. Bukod sa family food packs, nagsimula na ring mamahagi ng cash aid ang DSWD sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng kalamidad. Nagpaabot na din ito ng tulong pinansyal maging sa pamilya ng mga nasawing biktima ng pananalasa ng Bagyong Christine. Tiniyak din ng DSWD na patuloy ang koordinasyon nito sa mga pamilya at mga local government units para sa pagbibigay ng iba pang tulong suporta na kailangan upang maibsan ang pinsalang dulot ng kalamidad. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, lalawigan ng Camarines Sur patuloy na umaapela para sa karagdagang rubber boats. Ayon kay Camarines Sur Representative Migs Villafuerte, marami pa ring lugar sa lalawigan ang lubog sa tubig baha kaya kailangan ng bangka o kayak para maihatid ang relief goods. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Patuloy ang pag-apela ni Camarines Sur Representative Migs Villafuerte para sa karagdagang rubber boat. Ayon sa mambabatas, dahil sa marami pa ring lugar ang lubog sa tubig baha, kailangan ng bangka o kayak para maihati doon ang mga relief goods. Sinubukan anya nilang maghanap sa mga malalaking supermarket ngunit nagkakaubusan na. Kaya naman para anya sa may mga rubber boat o kayak na handa ito ipagbili, ay bibilihin anya nila ito para sa reasonabling halaga. Dito po sa probinsya ng Camarines Sur, aside from potable water, relief goods, we are still in desperate need of boats. Hindi na po pang rescue ang nangyayari ngayon, kung hindi pang deliver ng mga goods sa mga bahang-baha pang lugar. Yung mga may sariling kayak
sa reasonable price, bilhin po namin yan para ipagamit, mapadala ang mga relief goods. Samantala, 30 rubber boats na ang naipadala sa Bicol Region sa tulong ni Speaker Martin Romualdez sa Taco Bicol Port List. Linggo ng hapon dumating ang ikatlong batch ng rubber boats na 15 ang bilang. Bago ito, may nauna ng 2 batch na may 17 rubber boats. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pilipinas, maaari nang magamit ang National Indemnity Insurance Program o NIIP at Disaster Fund ng multilateral organizations para sa post-disaster efforts sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine. Ang NIIP ay idinisenyo para magkaroon ng insurance coverage ang bansa sa mga government asset at mapalakas ang financial resilience laban sa mga kalamidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine, nakahanda ang Department of Finance na itap ang ilang international resources para magamit sa post-disaster operations ng gobyerno. Ayon sa DOF, kabilang dito ang $500 million na standby credit line ng World Bank. Ito ay nagsisilbing rapid response option facilities para suportahan ang Pilipinas sa disaster relief and rehabilitation. Una lang sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto, kapag nagdeklara na ang Pangulo ng state of calamity ay maaari nang i-withdraw ito ng DOF. Maaari din gamitin ang post-disaster standby financing ng Japan sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency bilang quick disbursing budget support sa Pilipinas. Para naman sa mabilisang pagsasaayos ng mga public schools na sinira ng bagyo, ayon sa DOF, pwede nang mag-claim ang gobyerno sa National Indemnity Rehabilitation Program o NIIP. Ang NIIP ay bagong programa na dinisenyo para magkaroon ng bansa ng insurance coverage sa mga government assets at mapalakas ang financial resilience laban sa mga kalamidad. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pananambang ng New People's Army o NPA sa disaster relief efforts ng mga sundalo sa Albay, kinondena ng Philippine Army. Tinambangan ng mga rebelde ang tropa ng 49th Infantry Battalion na naghahatid ng tulong sa mga apektadong residente ng Bagyong Christine sa Barangay Matanglad sa bayan ng Pio Duran. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Mariing kinundina ng Philippine Army ang ginawang pananambang sa humanitarian assistance at disaster relief efforts sa mga sundalo sa lalawigan ng Albay na ikinasugat ng isa kahapon. Ayon kay Army Chief Public Affairs Colonel Louis De Maala, ang ginawang pananambang ng mga rebelde ay isang karuwagan kaya hindi na pagbabaliwala sa kaligtasan at kapakanan ng mga kababayang sinalanta ng kalamidad. Kasunod dito, binigyan din pa ni De Maala na ang paggamit ng anti-personnel mines ng mga komunistang terorista ay malinaw na banta sa kapayapaan at seguridad. Inimok naman ng Army ang publiko na iulat sa kanila kung may armadong grupong aali-aligid sa mga komunidad. Kahit makaaasa ang publiko na hindi sila titigil sa paghatid ng tulong at pagbabantay sa kanilang kaligtasan. Bago nito kahapon, tinambangan ng mga rebelde ang tropa ng 49th Infantry Battalion ng Philippine Army na naghahatid ng tulong para sa mga apektadong residente ng Bagyong Christine sa Barangay Matanglad sa bayan ng Pio Duran. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Land Bank handang magpautang para sa mga sektor na naapektuhan ng Bagyong Christine. Sa ilalim ng Land Bank Cares Plus, ang iba't ibang sektor ay maaaring makakuha ng tulong pinansyal mula sa naturang loan program ng Land Bank. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jolimar Acuyong.
Inanunsyo ng Land Bank of the Philippines ang pagbibigay ng agarang tulong pinansyal sa mga negosyo at individual na apektado ng Bagyong Christine. Sa ilalim ng Land Bank CARES Plus o Community Assistance and Reintegration Support Plus, ang iba't ibang sektor kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, kooperatiba, MSMEs, malalaking korporasyon at electric distribution utilities ay maaaring makakuha ng tulong pinansyal mula sa naturang loan program. Nag-aalok din ng Easy Cash for emergency feature para sa mga Land Bank credit card holders kung saan maaaring i-convert ang credit limits bilang emergency cash na may flexible repayment options na maaaring bayaran ng hanggang 36 na buwan. Samantala, maaari naman mag-apply ng Electronic Salary Loan o ESL ang mga empleyado ng gobyerno at iba pang ahensya na gumagamit ng Land Bank Payroll Services. Hinihikayat ng Land Bank ang publiko na i-maximize ang paggamit ng mga digital banking channels nito para sa mas ligtas at mabilis sa mga transaksyon sa bangko. Mula RP3 Alert, ito si Jolly Maracuyong para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD magbibigay ng tulong pinansyal sa mga biktima ng bagyo sa rehiyon ng Bicol. Ayon kay Secretary Jose Rizalino Acuzar, pagkakalooban ng 30,000 piso bawat pamilya na nawalan ng bahay at 10,000 piso para sa may partially damaged na mga bahay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Inihanda na ng Department of Human Settlements and Urban Development ang tulong pinansyal para sa mga biktima ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Ayon kay DSSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, ang kaloob na cash assistance ay mula sa Integrated Disaster Shelter Assistance Program ng Departamento. Bawat pamilya na nawala ng bahay ay pagkakalooban ng 30,000 piso at 10,000 piso para naman sa may partially damaged houses. Sa ngayon, nakikipagtulungan na sa LGUs ang regional offices ng DSSUD, partikular sa Bicol Region, upang mapabilis ang proseso ng mga kwalipikadong pamilya para sa EDSAP. Sabi pa ni Acuzar, bukod sa 15 milyong piso na inilaan para sa Region 5, partikular sa Camarines Sur at Albay, pinoproseso na rin ng DSSUD ang tulong sa iba pang apektadong lugar. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Inflation sa Quirino bumaba sa 1.6% noong Setyembre. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Bumabati inflation iti probinsya ti Quirino, manipod 4.3% iti Agosto kat nagbalin ang 1.6% iti Setyembre kada ito'y atawan. Sigun iti Philippine Statistics Authority ng PSA, Quirino, da ito'y katgapuanan ti presyo ti food and non-alcoholic beverages. Di manon lang amin iti 0.5% tinakuna nga industriya. Da ito'y kat 81% ti aminon nga industriya nagbalin a rason ti paragbabati inflation iti intero a probinsya. Kinunamot ni PSA Chief Statistical Specialist Cherry Agustin nga dagita dadumapay akang runaan anang iduron iti panagbabat inflation ket ti panagbabati presyo wenno gastos iti transport, commodity ken education. Impasigurado mat ni Agustin ti kalikagom ti PSA nga giruwar iti transparent kun umno a datos kas paset ti trabaho ti ahensya nga agitud ti anyaman nga impormasyon ang makapasayaat iti kasasaad ti rehiyon. Dati iti damag manipud Tuguegarao City daytoy ni April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakuin naman natin ang Baguio City, presyo ng mga highland vegetables sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center tumaas. Ang kabuang ulat, ihatid naman sa atin ni Jong Munar. Ngimi na ti presyo nagiti nateng nang runa nagiti bulbulong kapot ti panagdala po si ti bagyo nga Christine. Sigon kani Andres Arnold Lampakan, General Manager ti Benguet Agri-Pinoy Trading Center, ngimato nagiti presyo ti nateng posible pa nga umato kadagiti sumarsaro ng aldaw gapo kadagiti naapektaran iti bagyo nga Christine. Impeteng mat nagiti sumagmamano nga vendors iti naso nga trading center asan nga simangpa dagiti stocks na kapot ti panagraga iti sumagmamano kalsada iti Benguet paturong iti trading center. No pay kasta kanunapay nilampakan na kagida nagati mapaspasaran nang runa iti panawen ti panagbabagyo namnaman nga tagaragsakan lata dagiti umili dagiti nateng tapnog tultuloy lata iti panangiturong dagiti manalon kadagiti naapit da. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dumako naman tayo sa Virac. 86% ng mga barangay sa Catanduanes na ibalik na ang supply ng kuryente. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Juris De La Rosa. Naibalik na ang supply kan kuryente sa 86% kan mga barangay sa probinsya nin Catanduanes. Ini sigon sa pinakahuring restoration update na ipinaluwas kan First Catanduanes Electric Cooperative o Fiselco. Ibig sabihin ka ini, 273 out of 315 barangay sa probinsya ang energized na matapos maisaayos ang mga nauyag na linya nin kuryente dulot kan Bagyong Christine. Sa numero na ini, kompleto nang naipailawan ang mga banwaan nin Bato, Caramoran, Pandan, San Andres, asin San Miguel, habang igwapanin man diit-diit na barangay hali sa mga natatada na anom na banwaan. Bagamat pa natatapos ang inspeksyon asin restoration sa bilog na probinsya ay nagpaabot na nin pasasalamat ang Fiselco sa gabos na nagsuporta, nagpahiling nin malasakit asin padagos na nagtutubod sa kakayahan kan mga sundalo nin pailaw. Target kan kooperatiba na maibalik na sa 100% ang supply ng kuryente sa bilog na probinsya sa mga enot na aldaw kan semanang ini. Hale Vera Catanduanes, Juris De La Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris De La Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan, mga live hogs na sinubukang ipuslit sa lalawigan ng Cebu na sabat ng mga otoridad. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Carmel Matus Pedroza mula sa Cebu. Aya sa 69 ka mga live hogs nga walay papel ang gisakpit sa mga otoridad human masuta nga gisulayan kini og pagsulod sa lalawigan sa Subo ni adtong Sabado liwan sa usa ka bangka amaw mga baboy og gituuhan nagikan kini sa lalawigan sa Negros Oriental. Nasakmit kini sa kapulisan sa lungsod sa Dumanhog inabagan sa Philippine Coast Guard, Municipal Livestock Coordinator ug uban pang sakop sa munisipyo human makadawat og intelligence report ang kapulisan may labot ni ini. Ang pagkasakmit sa mga baboy nahitabo usa ka adlaw human sa pagpirma ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa Executive Order No. 16 na nag-umol sa Anti-Smuggling Interagency Task Force. Sa iyang bahin, gihangop ni Dumanhog Mayor Efren Gungun Hika among balita, sanglit makaabag kini sa ilang aktibong kampanya batok sa swine smuggling sa ilang lungsod. Kini si Carmel Matos Pedrosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matus Pedroza mula sa Cebu. Dakuin naman natin ang Iloilo. CSWDO na mahagi ng tulong pinansyal sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Christine sa Iloilo City. Narito si Emmy Santiagudo para sa detalye ng balita.
Nagpanagtag ang Iloilo City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO sang bulig pinansyal sa mga pamilya nga apektado sang Bagyong Christine. Suno kay Terry Hilogo, head sang CSWDO, makabaton sang 10,000 pesos nga financial assistance ang mga pumuluyo nga may panimalay nga totally damaged kag 7,000 pesos naman para sa partially damaged. Sandig sa datos sang CDRMO, as of 5 p.m. sa Oktubre 27, yara sa 105 ka panimalay ang totally damaged kag masobra 1,000 naman ang partial. Apektado naman ang kapin 3,000 ka pamilyang ginabukusan sang masobra 13,000 ka individual bangod sa Bagyo Christine. Naghatag sang pagkaon, relief goods kag non-food items ang CSWDO sa mga apektado nga pamilya, ilibe pa ang mga nagapabilin sa mga evacuation centers. Nagikan sa Iloilo, Emero Sansugudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. 11 sa 100 Dabawenyong pamilya ang kinukonsiderang mahirap sa taong 2023 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ang kabuang ulat, ihatid naman sa atin ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Mitaas ang poverty incident sa mga pamilyang Dabawenyo sa tuig 2023, itandi sa national incident sa tuig 2018, matod sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Base sa pinakauling poverty data nga gipagawa sa PSA 11, ana sa 11.3% kon 11,000 kapamilyang Dabawenyo ang gikonsiderang naglisod o ana nga sa ubos nga kantidad sa gikinahanglan aron nga makapalit sa minimum basic food ug non-food items. Sa gihimong presentasyon sa resulta sa 2023 poverty statistics sa Davao Region nga gihimo sa Acacia Hotel sa Davao City niadtong milabang Biyernes, October 25, ang probinsya sa Davao Oriental ang dunay pinakataas nga monthly income requirement sa tuig 2023, hinungdang nanguna kini sa adunay pinakadagang ihap nga ana sa poor population. Samtang nanawagan usab ang PSA nga suportahan ang ilang ginahimang survey aron nga makatabang sa paghimong palisiya alang sa kalambuan sa komunidad ug sa katawhang Pilipino. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Davao, Marcel Mamon Dasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Dakuin naman natin ang Butuan sa pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month at 27th Indigenous Peoples Rights Act. Mga indigenous communities sa bayan ng San Luis Agusan del Sur isinusulong na maipagpatuloy ng mga kabataan ang kanilang kultura at tradisyon. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Nagkatapok ang mga indigenous communities nga gilangkuban sa Banwaon, Manubo ug Talaandig dito sa lungsod sa San Luis Agusan del Sur para sa ulugon ang paghandom sa 2024 National Indigenous Peoples Month ug 27th Indigenous Peoples Rights Act. Ang kalihukan nagdala sa tema, mga katutubo at katutubong dunong, pahalagahan, pangalagaan at parangalan. Gibutyag ni Municipal IPMR Bai Precioso, padayon ang mga paningkamot para mapreserba ang namatan nilang kultura sa mga IPs sa San Luis. Gani usa nga mopaasdang sa mao ang naaprobahang ordinansa diin sa matag ikatulong Lunes sa Oktubre gideklara kining Indigenous Peoples Day sa munisipyo sa San Luis ug dinhi ikapasigarbo ug ipasundayag ang mga kultura sa matag tribo. Samtang gipahayag ni Veronica Lubuod, Community Development Officer sa NCIP San Luis, ang mga kahibalo unta mapasa sa mga sumusunod nga henerasyon ug magsilbing hagit sa mga dato ug elders nga dili undangon ang pagtudlo sa mga kabataan sa maayong pamatasan sa pinulungan, kultura ug tradisyon. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Training on Mental Health and Psychosocial Support
ibinahagi ng Provincial Health Office mula sa Lanao del Sur bilang pakikiisa sa paggunita sa Mental Health Month. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir. Inadin na opisina Provincial Health Office sa Lanao del Sur sa programa Training on Mental Health and Psychosocial Support sa Lanao del Sur sa gimay po sa mga gawi si Anan Minilamba sa Social Hall a Provincial Capital Tano. Giyang kay programa na initilaga daya para kung mga guidance counselors Tano sa ingid Tinwaranao ang makapupon sa giyang kaiya opisina Marawi Division ago MBHTE Lanao del Sur 1 and 2. Piyakataro sila nagsas kanyan din ni official ang miyagpuon sa giyang kanana programa si Vice Governor Muhammad Khalid Mujamra Kiinadyong. Si Queen Ibgay niya nakatero na inaloy niya no nagyang kaiya Vice Governor Tano so kala iargaw mental health. Anta kagyang ko to ang mapi akapamimikiran o pisa katawan betila boron. Sumakalumbayan sa gyang kaiya masa. Inatina ng mga experts sa mental health tatari Miss Rofaida Di Patuan ay mabubaloy IPHO MHPSS Coordinator ago sa mga inpadaiya na si Muhammad Majid Paudak ago Mrs. Johaira Saidali Minalang. Yang kaya mga bangsa tano na langon miya kabagay sa mapia a lecture. Akakuan sa Malaguna agu ilmo o mga participants tano so mga division sa miya nga aaloy tano saya. Sagyang kaya programa na malainigalbak agu initiative agyang kaya Provincial Government of Lanao del Sur sa kapunggiran sa arga ko mental health o pisikatawan raktano sa Ingadaranaw. Mababaloy panaya mapad ko mga activities para sa kaptagwa sa galbak ko diron di katanud-tanudi sagyang kaya mental Health Month sagyang kayo ulan-ulan na October, Ragun 2024. Mula sa RP1 Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng ating segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Ilang mga hakbang ang ipatutupad ng Department of Finance o DOF upang maibsan ang hirap na dinadala ng ilan sa mga biktima ng Bagyong Christine. Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang deadline ng pagbabayad at submission ng iba pang reportorial requirements sa ilang piling Regional District Offices o RDOs hanggang Oktubre at 31. Nasa proseso naman ngayon ang Bureau of Customs o BOC ng pag-i-inventory ng mga forfeited goods, food at agricultural products na ligtas para i-donate sa typhoon victims. Pinalawig ng Social Security System o SSS at Government Service Insurance System o GSIS ang financial assistance sa pamamagitan ng kanilang calamity at emergency loans. Habang ang Land Bank of the Philippines o Land Bank naman ay mag-aalok ng salary loans para sa mga empleyado ng gobyerno at pribadong kumpanya na may land bank payrolls. Maaari din na mag-provide ang Land Bank ng financial support sa mga kooperatiba, micro, small and medium enterprises o MSMEs, corporations at electric distribution utilities para sa agarang working capital at disaster recovery. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, tiniyak ng Department of Budget and Management o DBM na may sapat na resources ang pamahalaan para gamitin sa relief and recovery efforts sa mga naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Sa situation briefing sa Malacanang, inisa-isa ni DBM Secretary Amena Pangandaman ang posibleng sources ng funding para sa pagtugon ng gobyerno. Kabilang dito ang Quick Response Fund o QRF
augmentation at ang mga unutilized QRF na ngayon ay nasa mga ahensya na ng gobyerno. Ang funding sources mula sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund ay maaari ding magamit para suportahan ang disaster risk management activities. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inatasan na ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ang mga key shelter agency na magpatupad ng moratorium sa housing amortization sa mga miyembrong apektado ng Bagyong Christine. Ginawa ito ng DHSUD bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpaabot ng anumang tulong sa mga sinalanta ng bagyo. Partikular na hinimok ni DHSUD Secretary Rizalino Acozar ang Home Development Mutual Fund o HDMF o Pag-ibig Fund, National Housing Authority o NHA, Social Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation. Nakikipagtulungan rin ang DHSUD sa Local Government Units o LGUs para sa mabilis na pagproseso sa mga pamilyang magiging kwalipikado sa Integrated Disaster Shelter Assistance Program o IDSAP ng departamento. Bukod dito, ang pag-activate sa lahat ng shelter clusters sa mga apektadong lugar para sa maayos na validation ng listahan ng IDSAP mula sa mga LGU. Sa ilalim ng IDSAP, magbibigay ng DHSUD o magbibigay ang DHSUD ng 30,000 piso ang conditional cash assistance sa mga pamilya na may totally damaged na bahay habang 10,000 naman para sa mga partially damaged houses. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. dinomina ng Token Text ang Barangay Ginebra 104-88 para kunin ang unang panalo sa PBA Governors Cup Best of 7 Finals na ginanap sa Inares Center sa Antipolo. Umasa ang Tropang Giga sa magandang simula kung saan umabante sila sa first quarter 27-15 bago kunin nila ang kalamangan 43-37 sa halftime. Umabot pa ng 20 puntos ang kalamangan ng TNT sa fourth period kung saan nakascore ng 10 puntos si Ray ng Batak sa unang 4 na minuto ng quarter para dalhin ang Tropang Giga sa panalo. Ayon kay TNT head coach Chot Reyes, wala namang sikreto sa kanilang laro kundi naging maganda ang kanilang depensa. Sa kanyang unang PBA Finals appearance, ipinakita ni Nambatak na krusyal siya para sa TNT kung saan nakalikom ito ng 18 puntos, 10 rebounds, 7 assists at 2 steals sa Game 1. Nanguna naman para sa TNT si import Ronde Hollis Jefferson na nagtapos na may 19 na puntos, 10 rebounds, 4 na assists, 3 tapal at 1 steal habang nagdagdag si Poy Eram ng 15 puntos para ibigay sa Tropang Giga ang 1-0 lead sa kanilang serye. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nasiguro na ng University of the Philippines ang isang pwesto sa Final Four sa UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament pagkatapos pataubin ang Adamson University 70-59 sa larong ginanap sa Mall of Asia Arena. Napaganda ng Fighting Maroons ang kanilang record sa 8-1, pumapangalawa lamang sa nangungunang De La Salle University na may 10-1 kartada habang ang Soaring Falcons ay bumagsak sa 3-7.
Pinangunahan ni JD Kagulangan ang UP sa nagawa nitong 17 puntos habang nagambag si Gani Stevens ng 10 puntos. Nanguna naman si Monty Montibon para sa Adamson sa nanlikom nitong 14 na puntos habang sina Anthony Franzman at Cedric Manzano ay nagtapos ng may 13 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Bukod sa UP, nakuha din ng Lasal ang isang pwesto sa semifinals ng liga. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang isang mandirigma sa panig ng De La Salle College of St. Benilde at ng Blazers kung saan nag-step up si Tony Inot kung kailan siya kinakailangan. Ang pagliyab ng 24 anyos na si Inot laban sa Emilio Aguinaldo College sa huling sandali ang nagbigay sa Blazers ng kanilang ikalimang sunod-sunod na panalo para manatiling nasa tuktok ng team standings na may 11-2 baraha. Sa 69-65 panalo ng Benilde laban sa Generals, si Inot na nagpapagaling pa din galing sa ankle injury na nakuha niya ilang linggo na ang nakalilipas, ay nagbigay ng 14 na puntos, 4 na rebounds at 4 na assists. Sinabi ni Benilde head coach Charles Tew na hindi nakasama sa mga ensayo si Inot ng halos 3 linggo at hindi nakakasiguro na siya ay makakalaro, subalit sinabihan siya na magbihis na din at baka kailanganin siya. Dagdag ni Chu na hindi niya inaasahan na maglalaro si Inot ng matagal, subalit nasa likuran ng isip niya na kailangan talaga siyang ipasok at malaki na ang kalamangan ng Generals. Ayon naman kay Inot, kinaya niya ang sakit para makatulong sa kanyang koponan at coaches. Kahit hindi pa gaano kagaling si Inot, sinabi ni Coach Chu na ang importante ay isa sa kanyang mga inaasahang player ay nagbalik na at maganda ang attitude na dinadala niya para sa koponan. Bumagsak naman ang Generals sa 6-7 kartada, katabla ang Lyceum of the Philippines University sa ika-5 pwesto. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Samantala, narito naman ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid naman sa atin ng nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Tila blooming pa rin kahit nanganak na kamakailan ang partner ni Derek Ramsey na si Ellen Adarna sa kanilang unang sanggol. Sa Instagram post kasi ni Derek, ibinahagi nito ang bonding ng buong pamilya matapos ang panganganak ni Ellen. Bukod kasi sa bago nilang supling ay napansin rin ang tila blooming pa rin itsura ni Ellen kahit na iniluwal niya ang kanyang unika iha. Samantala, sinagot ng celebrity socialite ang tanong ng isang netizen sa kung bakit hindi niya ipinaalam sa publiko ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Matatandaan kasi noong Oktubre 23 nang inanunsyo ni Derek na nanganak na si Ellen at itinaon niya ang anunsyo habang nakatutok ang lahat sa pananalasan ng bagyong Christine. Saad ng netizen, quote-unquote, I didn't know na buntis pala si Ellen now. Nanganak na.
and nag-react siya ng wow. At karamihan na sa mga comments sa post na iyon ay nagulat sa balitang iyon. Dito ay agad na nagkomento ang partner ni Derek at nilinaw ang totoong dahilan kung bakit inilihim nila at hindi ipinangalandakan ang pagdadalang tao ni Ellen. Anya, quote and unquote, hindi ko gusto ang surprise. Alam naman ng friends and families, and di ko naman tinatago when I go out. Crop top ako kahit malaki tiyan. I just didn't announce because I don't need to. I want a quiet and peaceful pregnancy. At panghuli niyang sinabi, last thing I need are opinions from people I don't know and unsolicited advice. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, hiniling ng batang aktres na si Sia Vigor na huwag muna itong isabak sa love team. Ayon sa 15 taong gulang na si Sia, gusto niya munang maipakita sa publiko ang iba pa niyang talento bilang artist. Kabilang na riyan ang pagiging singer at isang recording artist. Sabi niya, quote and unquote, "Right now, gusto ko itry nga partner by partner. Hindi muna love team at the moment. I really want to showcase myself as a solo artist. But I am open to having partners." At alam ni Sia na hindi akma sa kanyang edad ngayon ang magkaroon ng mga pambata na projects. Anya, quote and unquote, "I am really looking forward what is there and I hope I can showcase myself as an individual artist with challenging roles to see abilities kaya ko pa po gawin." At naikwento rin ni Sia na mas pinili nito ang showbiz career sa Pilipinas kaysa mag-aral sa England sa United Kingdom. Paliwanag niya, "I know I can choose school first pero baka mahirapan akong bumalik kapag nawala ang momentum." Sabi niya, kung matatandaan kasi ay 3 years old pa lamang nang unang lumabas sa TV bilang contestant ng isang show na Your Face Sounds Familiar Kids itong si Sia. At ayon sa kanya, ayaw niyang masayang ang hard work na kanyang pinaghirapan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, nagkitang muli ang comedy queen na si Ai de las Alas at ang kanyang anak-anakan sa showbiz industry na si Jiro Manyo. Nangyari ang muling pagkikita ng dalawa sa latest episode ng My Mother, My Story ng Asia's King of Talk, Boy Abunda. At aminado si Jiro na na-touch ito dahil ngayon lang ulit silang nakita ni Ai matapos ang mahabang panahon. Anya, quote and quote, "Sa kabila po ng mga tulong na ibinigay sa akin, mga pag-alala, yung mga hindi ko makakalimutang pinagsamahan natin noon." At dagdag pa ng dating child actor, quote and unquote, "Kumbaga mas pinili ko pong magbago hindi lang para sa sarili kundi para sa mga naging inspirasyon ko po tulad po ni Mami Ai." Pero bago pa man ito, nauna nang naghayag ng interest si Ai na makasama ulit si Jiro kung bubuo ulit siya ng bagong pelikula. Matatandang umalingaw muli ang pangalan ni Jiro matapos niyang lapitan ang social media personality na si Boss Toyo nitong Enero ngayong taon para ipagbili ang natanggap niyang trophy sa prestiyosong Gawad Urian dahil sa hirap ng buhay. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika. For today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Vendlones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!